So, hi guys, I am Jules. So, this is my first video. I am here in Alegria Beach, Siargao Island. This video is para lang makapag-inspire ng ibang tao or para lang mag-reflect. It's my reflection actually. Kasi parang recently parang need ko siya and kaya din ako bumalik dito sa Siargao Island kasi para huminga, 'di ba? At makita uli yung mga taong nagbibigay sa akin ng inspirasyon. So, this video, kasi parang recently natanong ko na kapag may problema ba ako, kanino ba ako lumalapit? So, meron tayong syempre tinatawag na kaibigan natin. 'Di ba? Kapag ikaw ba, kapag may problema ka, 'di ba? Sino yung mga naiisip mong tawagan? Sino yung naiisip mong kausapin? Kapag may magandang balita ka, sino ang gusto mong makasama, 'di ba? Ako talaga maliban sa partner ko, gusto ko laging nakikita yung mga friends ko o yung mga taong nag-i-inspire talaga sa akin. 'Yan, 'di ba? Dun natin nakikita yung lakas nung friendship na meron tayo or yung pakikipagkapwa o pagkakaibigan, 'di ba? Mas nai-inspire tayo. Siyempre, yung pagkakaibigan naman hindi lang 'yan basta para sa tawanan o kasiyahan, 'di ba? Kundi minsan para maalala din natin na hindi tayo nag-iisa, na meron tayong puwedeng lapitan, puwedeng kausapin once na nagkakaroon tayo ng problema, tsaka sa lungkot man o saya, 'di ba? Or maaari sa tagumpay o pagkabigo, 'di ba, mas gumagaan yung buhay 'pag mas marami tayong nakakausap, 'di ba? At alam niyo ba, meron kasi ako, naniniwala ako na mayroon talagang iba't ibang klase ng kaibigan. Maaaring kaklase mo noong high school, kaklase mo nung college or nung elementary, or minsan katrabaho mo, 'di ba, kaopisina. Yan. At meron ding mga sinasabi natin na parang tunay na kaibigan. Hindi mo lang kasama, pero yan, ramdam mo pa rin yung presensya nila. Pero paano nga ba natin sila nakikilala? So, simple lang, 'di ba? Yung kaibigan kasi sila yung um, kaibigan na nakikinig kahit na walang sagot, yung nakakakita sa tunay mong sarili, yung tunay na ikaw. Kumbaga, yun yung sinasabi natin kaibigan. Yung nandyan, hindi lang kapag masaya, kundi rin sa lungkot. Or kung sa panahon na parang kailangan mo ng taong makikinig sa'yo, nandyan siya. So, or sila. Sila yung sinasabi mong kaibigan. Minsan kasi, 'di ba, sa pagkakaroon ng kaibigan, minsan 'di ba, na-realize natin, sila pala yung mga tipo ng tao na hindi natin inaasahan. Pero sila pala yung tipo ng tao na nandiyan lagi sa tuwing may problema ka. Maaring yun yung maging kaibigan mo. Meron kasing iba't ibang klase ng kaibigan, 'di ba? May kaklase ka, yun nga, o kababata mo. At sobrang sarap, 'di ba, sa mundo na meron kang matatawag mong kaibigan. Kasi once that you have a friend, whether it's close friend, best friend, or friend, ay may pagkakataon kang mabago yung sarili mo. At may pagkakataon ka ding makapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao. So I think that's the importance na meron kang friend. So I hope all of us, alam ko, meron tayo iba't ibang klase ng kaibigan at iba-iba din yung paraan natin kung paano natin um, paiigtingin o pagtitibayin yung mga relasyon na meron tayo sa ating mga kaibigan. Pero sabi nga ng mentor ko before, or nalaman ko to, natutunan ko to before when I was a youth leader sa Children International, shout out, ayan, na sabi dun sa quote na yun, tell me who your friends are. Alam ko pala sa akin, tell me who your friends are and I tell you who you are. Sometimes, hindi naman masama ang maging mapili sa kaibigan. Kasi minsan, kung sino yung mga kaibigan mo, nagre-reflect din dun kung sino ka as a person. 'Di ba? So, kaya minsan, kailangan din natin maging keen observer sa kung ano na yung friendship na meron tayo. Hindi naman siguro masama na mag-cut
ng mga tao sa buhay natin, lalo na kung hindi naman na talaga sila nakakatulong sa atin bilang isang tao, 'di ba? So, 'yun. Again, I'm Jules and this is my first video. Bye guys. Thank you.